What's up mga ka-English? For today's video ay share ko sa inyo kung paano ako nakapunta at kung paano pumunta dito sa Kingdom of Saudi Arabia. So ang una nyo gawin mga ka-English ay mag-apply kayo sa mga legit agency na napopost ng hiring sa Facebook na may mga complete contact details, kasama na dyan syempre at complete address, pati anong skill na gusto mong applyan. Malalaman mo naman kung legit agency yung in-applyan mo kasi ilang days lang tatawagan ka na nila for medical examination at ilang days lang ay malalaman mo na agad kung nagkapasa ka sa medical kasi tatawagan ka naman ng agency sa resulta ng medical mo. After ng resulta ng medical mo ay magpapabaksin ka na naman kasi sa ayaw mo at hindi, kailangan mo talaga magpabaksin na kailangan talaga baksinan para panlaban natin sa mga sakit-sakit. Maaari mong makasagupa dito sa Kingdom of Saudi Arabia kasi alam naman natin lahat na magkakaiba talaga ang klima natin sa Pinas at klima dito sa Kingdom of Saudi Arabia. At least man lang ay malabanan natin ang mga sakit na dulot ng kakaibang klima dito sa Saudi sa pamamagitan ng vaksin. At ang next step naman ay ang biometric process. Ang biometric kasi ay ang tinitingnan ng mga employer natin at ng embassy ng Kingdom of Saudi Arabia kasi hindi po tayo makakapaso ng Kingdom of Saudi Arabia kung may mga kulang o putol ang isa sa ating mga daliri. At dito na rin malalaman ng ating mga employer at Saudi Embassy kung meron tayong mga criminal records. Next step is PIDOS. Ang PIDOS ay ang pinakahuling step na procedure dahil ito ay orientation natin bago tayo makapunta dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Sa PIDOS natin malalaman ang mga pinagbabawal at hindi bawal ng mga patakaran o mga batas sa Kingdom of Saudi Arabia. At ang sunod na nga ay ang araw ng pag-alis. At syempre bago ang flight natin, huwag natin kakalimutan magsimba at humingi ng gabay o basbas sa ating pinakamagapangyarihang ama na siyang lumikha at may-ari ng sanlibutan. At sunod na nga ang araw ng pinakahintay nating lahat, ang araw ng pag-alis natin. Sa video natin ito mga ka-English ay ipapakita ko sa inyo ang video mula pa sa barracks namin, pati sa pagsakay namin ng taxi papuntang airport. At sa paglabas nga namin ay nasilayan muna namin sa huling pagkakataon ang building na ginagawa namin, Paranaque. Malungkot mga isipin pero kailangan muna naming lumisan para makahanap ng mas magandang oportunidad dito sa Kingdom of Saudi Arabia. So ngayon nga ay nakarating na kami sa Naya Airport na around 3 PM kahit na flight namin is 11 PM pa. Siyempre sa sobrang excited rin napaaga talaga ang dating namin. So sa labas na ng airport eh hinintay muna namin mga kasama namin bago kayo pumasok sa loob. At nung nakarating na mga kasama namin eh agad na kami pumasok sa loob ng airport para hanapin naman yung iba pa namin mga kasama. At siyempre inikot-ikot muna namin ang airport para hindi halata maligaw kami. As you can see naman, napakaraming tao at napakalinis talaga ng airport. Nagaya na may ibang airport sa ibang bansa. At around 5 PM nga ay nagkita-kita na kami lahat. Ang iba nga ay busy sa pagsiselfie at ang iba naman ay busy sa pag-aayos ng mga papel nila na gagamitin sa pagpasok ng airport. At dahil gabi na nga ng mga sandaling iyon, ay naghanap muna kami ng mga restaurant na makakain na. At ito na pumasok na kami sa Jollibee. At siyempre habang kumakain kami, binidyohan ko muna mga tropa habang nga may kumakain. At pagkatapos nga namin kumain, ay naghanap na kami ng currency exchange book para mapalitan mga dala namin mga pera from peso to real, which is ang pera nila dito sa Kingdom of Saudi Arabia kasi malaki ang rate ng pera nila sa Saudi kumpara dito sa piso natin. Kaya inubos talaga namin lahat pati mga barya namin kasi pagdating sa Saudi ay hindi na mapapakinabangan ang pera natin. At around 11:30 PM nga, nagsimula na kayo maglakad sa hallway, papasok sa sasakyan naming airplane, which is a Fly Emirates. Nagulat pa nga ako kasi may lumabas na isang staff na may dalang wheelchair. Kala ko ako ang isa sa kanya, buti na lang noobpas lang sa akin. Siyempre as a first timer mag-abroad, para talagang sasabugan dibdib mo sa sobrang kaba kasi iwan mo ng Pilipinas. Lalo na mga minamahal mo sa buhay. At habang nasa loob na kami ng airplane ay pasimpleng binidyohan ko muna mga kasama ko. Ang maganda dito sa Fly Emirates kasi high-tech na mga aeroplano nila. Habang papalipan na nga kami sa runway, ay makikita mo talaga ang paglipan ng aeroplano. At habang palipan na nga kami, ay magkahalong lungkot at excitement talaga mararamdaman mo. At around 5 AM, ay tanaw na namin sa taas itong napakagandang Dubai. Nasa airport pa lang ay makikita mo na pang world class talaga. Kaya minuto nga lumipas ay bumaba na kami ng airplane para mag-transfer na naman sa ibang airplane. Kaya pumasok muna kami sa airport nila. At habang nasa loob nga kami ng airport, ay panay video naman ako dahil dito sa airport nila, mamamangha ka talaga, sobrang ganda. Sobrang linis, pang world class talaga. Na kahit sino mang airport sa buong mundo, siguro ay wala na makakatalo sa ganda ng airport nila. Sa loob na ng airport, halos kumpleto na lahat. May mga shopping mall, may mga bilihan ng mga lahas, bilihan ng damit, at meron pa ang hotel. Sayang nga lang at limitado lang ang oras namin. Dahil gusto pa naman sana namin mag-ikot. Makalipas nga ng ilang minuto ay sumakay na naman kami ng bus para kami ay ilipad sa ibang eroplano na sasakyan namin papuntang Saudi. At habang nasa bus nga kami, madadaanan mo talaga ang napakaraming eroplano ng Fly Emirates na mo'y mga laruan lang na nakahilira sa napakalaking airport nila. At pagdating nga namin sa nilipatan naming eroplano, ay agad na kaming umakyat. At itong airplane nga na ito, ang sasakyan namin papuntang Dammam, Saudi Arabia. At bago nga kami lumipad papuntang Dammam, ay pasimpleng binidyohan ko muna ang aking mga kasama.
At ilang minuto nga ang nakaripas ay nagsimula na kaming lumipad. At salamat sa makambagong teknolohiya. Kasi kahit sa paglipad at paglanding ng aeroplano ay malinaw mo na makikita dahil sa mga nakakabit nito mga high-tech na mga CCTV camera. At pagkatapos nga 30 minutes sa paglipat sa Impapawid, ay natanaw na namin ang napakagandang syudad sa gitna ng disyerto, ang Dammam City. Isa sa mga syudad ng Kingdom Saudi Arabia na sa taas pa lang ay makikita mo na kung gaano kaayos ang pagka-organize ng mga bahay at mga gusali nito. At ilang minuto nga nakalipas, pinatatanong na namin ang malawak na babagang airport ng Dammam. Around 7 AM na makalanding na kami sa airport ng Dammam. Kaya naman, dali-dali na kaming bumaba sa aeroplano abang maaga pa. Kasi kung mataas na ang araw, saka pa kami lalabas, ay siguradong maalam talaga katawan mo sa sobrang init na lugar na ito. Sa init ba naman na naglalaro sa 40 degrees mahigit araw-araw, mas mainit pa ng 2 beses ito sa Pilipinas. Sa pagbaba nga namin ng Dammam Airport, ay tinigil ko muna ang pagkuha ng video. Kasi sobrang stricto ang lugar na ito at baka huliin pa ang cellphone ko. Sa parting ito ay nakasakay na kaming lahat sa bus ng company namin. At ito ang maghatid sa amin sa akomodisyon namin. Kompleto na lahat ng grupo namin at handa na kami bumiyahe na mahigit 1.5 oras papunta sa Al Jubail kung saan nandun ang akomodisyon namin. At habang papunta na kami ng Al Jubail ay madadaanan namin na napakalawak na disyerto. At habang nakikita nyo ang malawak ng disyerto na yan, meron lang sana akong gustong ibahagi sa inyo ng mga biblical quotes. At sana'y panoorin nyo ito, sana'y magbigay aral ito sa ating lahat. Ano daw ang 2 sikreto para maging masaya? Una, huwag bilangin ang blessings ng iba. Pangalawa, mag-focus at magpasalamat kung ano ang meron. Huwag magsalita ng patapos. Alam mo kasi, ang buhay ay isang mahabang paglalakbay. At sa bawat araw, iba't ibang hamon ang kailangan nating lampasan. At ang bawat bukas, hindi natin hawak. Tanging Diyos lang ang may alam. Kaya manatiling humble, huwag hayaang lamunin ang sarili sa sobrang hambog dahil sa blessings na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Huwag isiping ikaw lagi ang tama dahil sa pera mo. Huwag na huwag mong sasabing wala kang pake kasi wala kang mapapala sa mga taong nasa paligid. Tandaan, hindi lahat ng bagay pera ang sagot. Kung may Diyos ka sa buhay, kahit hindi sabihin ng magulang mo na mahalin mo sila, mamahalin mo sila. Bakit? May utang ka sa kanila, pinalaki ka eh. Kaya nga sa Tagalog, merong utang na loob. Wala naman sinabing numero magulang mo sa iyo eh. They are just expecting love from you and respect. Para sabihin mo, wala naman akong utang ah. Hindi naman ako investment ah. Tungkulin naman nila na paaralin ako. Ba't naman nagkaroon ng tungkulin na paaralin ka ng magulang mo? Eh dahil sa pagmamahal sa'yo, nag-aaral ka ngayon, di ka natuto ng pagmamahal. May mga anak hindi nga napag-aaral eh. Tapos ngayon sasabihin mo, wala kang utang. Hindi ka pala marunong ng utang na loob. Hindi utang na numero ng pera. Utang na loob. Hanggang may nanay kayo, mahalin nyo. Kasi pag wala na, maalala nyo rin. Napakahirap sa isang ina na pagkatapos kang palakihin, hindi mo na-appreciate yung pagpupuyat niya. Nung bata ka pa, pinapadedik ka, tinuturuan ka lumakad, tinuturuan ka ng lahat ng bagay, nagpupuyat pag may sakit ka, di natutulog, binabantayan ka, etc. etc. Pagkatapos nun, dinadabugan pa ng anak. Hindi appreciated ng anak ang nagagawa ng ina. Let us pray. Lord, bigyan niyo po ako palaging ng katahimikan. Katahimikan ng puso, isip at buong pagkatao. Sa pananahimik kong ito, hindi po ako malakas. Inaamin ko po sa inyo, Panginoon. Ako po ay naghihina at alam ko po na kayo ang dapat kong kapitan. Alam kong kayo ang dapat kong paniwalaan na ang lahat ay magiging okay, ang lahat ay magiging maayos, ang lahat ay magiging tahimik. Kakapit pa rin ako sa inyong magandang plano. Kakapit pa rin ako sa inyong magandang bukas na pangako. Alam kong ang lahat ng oras na may problema ay mabilis na lilipas, mabilis na mawawala. Alam ko din, Lord, na hindi ibig sabihin na wala akong nakikitang nangyayari ay walang nangyayari. Alam kong inumpisahan niyo na akong tulungan sa ibang mga bahagi ng aking problema. Alam kong magiging okay, Lord. Alam kong bubuti ang lahat. Alam kong makukuha ko ang plano niyo sa akin. I-guide niyo po ako at
Ituro mo sa akin, Lord, ang tama at tahimik na paraan. In Jesus' name we pray. Amen. Kapala nahihirapan tayo, huwag tayo magreklamo. Huwag tayo salita ng salita. Buwisit na buhay to, buwisit na bahay to. Ba't ganon? Ba't yung buhay ang buwisit? Bigay ng Diyos yun. Kaya buhay, bigay ng Diyos yun. Sasabihin mo, buwisit na buhay. Puro na lang ikahirap, puro na lang hirap, puro problema. Hindi mo ba alam na ang Diyos ang nasasaktan mo ang kalooban? Isang aral yun na dapat nating matutunan. Nagdaramdaman Diyos doon. Namumungkahi siya sa galit. Nagagalit ang Diyos pagka nakakarinig siya ng mga ganun na salita sa tao. Mag-iingat tayo. At ang yung pagtitiis, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Halimbawa, nahihirapan ka sa buhay, imbis na sisihin mo kahit na sino, sabihin mo sa Diyos, kahit na po ako mahirapan, Panginoon, kahit na po mayroong mga mabibigat na mga sama ng loob sa aming mga kaaway, sa mga kapwa-tao, huwag mo lang po kaming iiwanan. At nangangako kaming hanggang sa katapusan, aming ipagpapatuloy ang aming sinimulang pagkilala at paglilingkod sa iyo. Tulungan mo lang po kami, Ama. Yon ang dapat nating maisaisip. At sa bandang huli, ay nakarating na kami sa accommodation namin. At nandito na lang mga ka-English. I hope na napulutan nyo ito ng aral. At sana'y nakatulong man lang ng kaunti ang video ko na ito. At kita-kits na lang tayo ulit sa next video ko. Peace out!